Balitang Promdi. Bilang ng mga nasugatan sa paputok sa pagsalubong sa 2026 pumalo sa 235. Mas mababa kumpara noong nakalipas na taon. Balitang Promdi. 10 kaso ng indiscriminate firing sa Metro Manila na itala sa katatapos na holiday season pero walang naitalang namatay. Balitang Promdi. 11 sugatan sa sunog sa isang tindahan ng paputok sa Antipolo, Rizal. Balitang Promdi. Marcos administration sinimula ng 2026 sa reenacted budget. Balitang Promdi. Alert level 2 itinaas ng Fibok sa Bulkang Mayon. Balitang Promdi. Unang bagyo sa 2026 posibleng pumasok sa bansa ngayong Enero. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Sumipa sa 235 ang bilang ng mga fireworks-related injuries sa pagsalubong sa bagong taong 2026. Ayon sa Department of Health, ang naturang bilang ng mga nabiktima ng paputok ay naitala mula sa 62 Sentinel Hospital mula December 21, 2025 hanggang nitong umaga ng January 1, 2026. Mas mababa ito ng 42% kumpara sa 403 na kabuang bilang ng naputukan noong nakalipas na taon sa kaparehong panahon. 69% sa mga biktima ng paputok ay may edad 19 pababa, habang ang nalalabing 31% ay may edad 20 pataas. Pangunahing sanhi ng pagkasugat ng mga biktima ng paputok ay boga, 5-star at hindi pa matukoy na uri ng pampasabog. Inaasahan pa rin ang posibleng pagtaas po ng kaso ng mga biktima ng paputok hanggang sa January 5, 2026. Balitang Promdi. Samantala, naging mapayapa naman sa pangkalahatan ang selebrasyon ng bagong taon sa Metro Manila ngayong 2026. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo, nakatulong ng malaki sa pagpapanatiling maayos at payapa ng pagdiriwang ng bagong taon ang pagpapakalat ng karagdagang pulis sa maraming lugar sa NCR. Batay sa report, nasa 2,177 personnel ang kanilang i-deploy sa Bonifacio Global City sa Taguig, Ayala Avenue sa Makati at sa SM Mall of Asia sa Pasay sa pagsalubong sa bagong taon. Sa pagtaya ng pulisya, umabot sa 105,000 katao ang sumalubong po sa New Year's countdown sa MOA Pasay. 82,000 naman ang nakiisa sa selebrasyon sa BGC at 32,000 sa Ayala. Ipinagmalaki naman ni Asilo na walang pulis ang naaresto ngayon taon dahil sa indiscriminate firing. Balitang Promdi. Alas 3:13 na po ng umaga, puntahan muna natin balita mula sa Pangasinan. Standby Freddy. Yun daw pong isang lalaki nanira ng CCTV ng barangay sa bayan ng Bautista sa Pangasinan na aresto. Ibalita mo yan, go ahead, RH38 Freddy Fajardo. Inaresto ng mga pulis sa araw ng bagong taon kahapon ng isang 29 anyos na lalaki may live-in partner, aircon installer at residente ng bayan ng Bautista.
Batay sa ulat ni Bautista OIC Chief of Police Captain Ryan Farica, nag-report sa kanilang himpilan ng isang barangay kagawad dahil sa dalawang CCTV sa kanilang lugar ang natuklasan niyang sira at basag ang lens ng kamera. At nang ipareview ang CCTV bago pa ito masira ay na-record na bago maghiwalay ang taon ay pinagbabato ng suspect ang dalawang CCTV dahilan para masira ito. Naresto ang suspect na nangangamoy alak pa. Pinalalagay ng mga investigador na napagtripan ng suspect na pagbabatuhin ng CCTV dala ng kalasingan niya na siyang nagdala sa likod ng riyas na bakal at naharap ito ngayon sa kasong qualified malicious mischief. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. 10 insidente ng indiscriminate firing ang naitala sa Metro Manila nitong Kapaskuhan at Bagong Taon. Sabi sa DZRH ni NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, kabilang dito ang kinasangkutan ng isang Police Paranaque. Akala ko ba walang pulis? Sabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo. Yan po'y matapos ang isang insidente po kung saan ay nagpaputok siya sa harap ng 3 minor de edad dahil sa ingay sa firecracker. Siyam din anyang sibilyan ng sabit sa indiscriminate firing sa hindi patukoy na lugar sa Kalakhang, Maynila. Sabi ni Aberin, isang babae ang nasawi sa indiscriminate firing sa Maynila nitong Kapaskuhan. At tatandang hindi nagbusal o hindi nilagyan po ng tape ang dulo ng baril ng mga pulis ngayong holiday season. Una nang idineklara po ng hanay na general peaceful ang salubong po sa Bagong Taon at wala umanong naitalang untoward incident. Balitang Prompty. Mukhang magkaiba yung binabanggit po ni Major Asilo, no? Tsaka si Director Aberin. Sa unang sabi, mapayapa ang pagsalubong sa Bagong Taon, which is tama naman. Dito lalo na sa Metro Manila. Pero ang sinasabi, walang namatay sa indiscriminate firing o sa ligaw na bala. Ayun pala, may isang babae. Bukod po dyan, ang sabi, walang sumabit na mga pulis. Sabi ni Major Asilo. Pero kay General Aberin, oo nga naman yung nasa Paranaque, no? Police ho yun. Pero hindi naman nagpaputok yun ng, nagpaputok nga ho yun ng baril. Pero hindi po dahil sa ligaw na bala kasi tukoy naman kung sino ho ang nagpaputok. Balitang Prompty. Alas 3:16 na po ng umaga. Labing isa naman ang napaulat na nasaktan sa nangyaring sunog sa mga tindahan ng paputok sa Antipolo, Rizal habang kasagsagan ng pagsalubong sa Bagong Taon. Kwento po ng mga nakasaksi, isang may sinding fountain po ang tumama sa hilera po ng mga nagbebenta ng paputok sa Barangay de la Paz. Dahil sa insidente, nagliyab ang naturang lugar at natupok ang mga paputok at iba pang mga fireworks display. Agad naman na nakaresponde ang mga bombero kung kaya't naapula din ang sunog. Ayon po sa Barangay de la Paz Rescue, isa sa 11 katao na nasaktan ay menor de edad. Ang pinangyarihan po ng sunog ay isang designated area ng tindahan ng mga paputok. Balitang Prompty. Balikan natin, balita po sa mga probinsya, standby Dani sa Central Luzon. Rider na amoy alak, sumemplang daw put sugatan sa Balanga, Bataan. Balita mo yan, RH37 Dani Kumilang. Isang rider
rider na umano'y nasa ilalim ng impluwensya ng alak ang natagpuang nakadapa at may mga sugat sa mukha at mga brasos earthfield lungsod ng Balanga mag-aalas 9 kagabi. Batay sa salaysay ng isang rider na nakapanayam ng DCRH News, naganap ang insidente na mag-overtake ang naturang rider sa ilang single motor sa lugar. Dahil sa buhanging bahagi ng karsada, nawalan ito ng kontrol sa manibela at nag-slide na naging sanhi ng kanyang pagkakasemplang at pagkakaroon ng maraming gasgas sa katawan at mukha at mga sugat. Agad namang rumesponde sa lugar ang rescue team matapos itawag sa mga nagmamalasakit na naroon sa lugar. Binigyan ito ng paunang lunas at tiniyak ang kaligtasan ng rider. Muling paalala ng mga otoridad sa publiko na mahigpit na pag-iwas sa pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng lahat sa karsada. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny Kumilang. Kinumpirma naman ng Bureau of Fire Protection ang malaking pagbaba sa mga insidente ng sunog at pinsala na dulot ng paputok at pyrotechnic devices nitong 2025. Ayon po sa BFP, 28 lamang ang naitalang firecracker-related fire incidents matapos ang salubong po sa taong 2026 na 28% mas mababa kumpara sa 39% o sa 39 na insidente ng mga sunog matapos ang pagsalubong po sa taong 2025. Bukod po dito, bumaba rin ng 70% ang halaga po ng pinsala sa mga ari-arian. Naitala rin sa 60% pagbaba sa bilang ng mga namatay at 33.33% na pagbaba sa mga nasugatan kumpara noong nakalipas na taon. Balitang Prompty. Bukod sa paputok, nangunguna daw po ang electrical issues na sanhi ng sunog tuwing New Year's Eve. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kasama sa dahilan ng mga sunog, ang overloading dahil sa mas marami ang nagkakabit po ng mga pailaw kung saan karamihan ay substandard ang produkto. Samantala, pangalawa naman ang open flame na sanhi ng sunog. Pinayuhan po ng BFP ang publiko na i-unplug at patayin ang mga electric appliances kapag hindi ginagamit. Balitang Prompty. Samantala, balita naman tayo mula sa Negros Occidental. 3.6 milyong pisong halaga daw po ng umano'y shabu na sakote naman sa lungsod ng Bacolod. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Umabot sa 535 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 3.63 million pesos ang nahuli sa dalawang buy-bust operation sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa record ng Police Regional Office Negros Island Region o PRO Inayar, ang unang buy-bust operation ay sinagawa ng Police Station 8 sa Purok Maynabyanon, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod, kung saan nahuli ang 335 grams ng suspected shabu na more or less 2.2 million pesos at pagkakaresto kay alias Ernesto, 48 anyos. Noong December 31 ng operatiba ng Police Station 2 ang nagsagawa ng buy-bust operation sa Proclamperong Barangay 2 na nakuha ang 200 grams ng suspected shabu na more or less 1.3 million pesos at naresto din sina alias Sir Ernst, 27 anyos at alias Ernie, 40 anyos pa ang mga residente ng Purok Maynabyanon, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Nasa 106 na pong garbage trucks ang ikinalat po ng pamahalaang lungsod ng Kamaynilaan para kolektahin ang mga toneladang basura na naiwan matapos ang selebrasyon ng bagong taon. Ayon po sa ulat ng Manila Local Government Unit, umabot na sa 950
metric tons ng basura ang nakolekta ho ng lungsod ng Maynila dakong alas 8 kahapon ng umaga. Sa nabanggit po na bilang 887 metric tons ng basura ang nahakot ng Lionel Waste Management, habang 69 metric tons ang nakolekta ng Department of Public Service o DPS. Sa operasyon, 19 na garbage truck ang ikinalat ng DPS, habang 141 trucks naman ang idineploy ng Lionel Waste Management sa iba't ibang bahagi po ng lungsod. Mamaya ho'y magbibigay ulit ng update ang LGU kung ilan ng kabuuan ho ng mga nahakot na basura matapos ho ang pagdiriwang ng New Year kahapon. Balitang Prompty. Dumami naman ang naitalang road crash injuries sa buong holiday season 2025. Ayon po kay Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health, umabot sa 743 insidente po ng road crash ang naiulat sa buong bansa mula December 21 hanggang 31. Mas mataas ito ng 84% kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 na mayroon lamang 513 kaso. Pinakamarami rito ang Calabarzon na umabot sa 139 na kaso. Sinunda naman ang Central Visayas na may 115 kaso at ang Davao Region na may 114 na kaso. Balitang Prompty. Samantala, nagsimula po ang 2026 na may reenacted budget ang pamahalaan sa kauna-unahang pagkakataon sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ito po'y matapos na hindi mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 2026 national budget na nagkakahalaga po ng higit 6.7 trilyon na piso. Magugunitang nagtagal po ang usapin sa budget sa dalawang kapulungan ng Kongreso dahil sa masusing pagrepaso sa panukala upang maiwasan na maulit ang issue ng multibilyong flood control scam at ang anomalya sa budget insertion. Ayon sa Malacanang, kasalukuyan ng nire-review ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang pambansang pondo at inaasahang mapipirmahan ito sa loob ng unang linggo ng buwan. Tiniyak naman ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa panandaliang reenactment. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo. Balita naman mula sa Western Visayas. 3 patay nang malunod daw po ang 6 na menor de edad sa Maroboro Dam sa Dingle, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Patay ang 3 sa 6 na menor de edad nang malunod sa Moroboro Dam sa Dingle, Iloilo. Ayon sa nakaligtas na binatilyo, nagkayayaan sila magkaibigan na maligo sana sa isang resort sa barangay Likuan ng nasabing bayan, pero sarado ito kaya nagdesisyon sila na pumunta sa dam. Habang naglalakad sa gilid ng dam, biglang nadulas ang 10 taong gulang nilang kasama kaya tinulungan siya ng mga kaibigan, pero hindi nila nakayanan ng malakas na agos ng tubig hanggang sa naanod sila. Nakaligtas ang 3 magkaibigan na may edad na 12 hanggang 14 na taong gulang, samantalang hindi naman nakaahon ang 3 pa nilang kasama. Nagsagawa ng search operation ng mga rescuers at na-recover ang bangkay ng 2 menor de edad makalipas ang 5 oras. Huli namang na-recover ang katawan ng isa pang biktima. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Jocelyn Maque. Oras po natin, 3:26 na ng umaga. Maaaring pumasok sa bansa ngayong Enero ang unang bagyo sa 2026. Yan ay batay po sa pagtaya ng DOST Pag-asa kung saan ang potensyal na tropical cyclone ay posibleng maglandfall malapit sa Eastern Visayas o sa may Caraga region. Gayunman, maaari ding lumihis o hindi na ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa unang kalahati ng taon, posibleng umabot ng hanggang sa 8 ang bilang daw po ng bagyo na inaasahang papasok o mabubuo sa bansa ngayong 2026.
Balitang Prompty. Inalabas na rin po ng Pag-asa ang bagong listahan po ng mga pangalan ng bagyo para sa taong 2026. Ayon po sa State Weather Bureau, gagamitin nila ang set ng domestic cyclone names mula A to Z. Maliban sa X, taglay po ang mga pangalan na sumusunod: Ada, Basyang, Kaloy, Domeng, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inday, Josie, Kiapo, Luis, Maymay, Neneng, Obet, Pilandok, Winnie, Rosal, Samuel, Tomas, Umbertoa, Venus, Waldo, Yayang at Zenny. Pinalitan po ng mga pangalang Ada, Francisco, Kiapo at Pilandok ang mga pangalan po na Agaton, Florita, Carding at Paeng na inalis matapos na magdulot ng pinsala noong 2022. Ayon po sa patakaran ng Pag-asa, nireretiro po ang mga pangalan ng bagyo kapag nagdulot ito ng hindi bababa sa 300 na nasawi o 1 bilyong pisong halaga po ng pinsala. Samantala, inihayag po ng ahensya na may isa nga pong bagyo na posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Enero. Balitang Prompty. Kung nakaranas ho kayo ng pag-ulan kahapon dito ho sa Metro Manila bandang hapon pagabi, bumulimlim at bumagsak ang ulan. Para sa unang araw ng taong 2026, unang ulan sa 2026. Ang sabi po ng Pag-asa, 3 weather system ang nagpaulan po sa ilang bahagi ng Pilipinas sa unang araw po ng bagong taong 2026. Ayon po sa Pag-asa Weather Bureau, ang 3 weather system na ito ay kinabibilangan po ng shearline, easterlies at northeastern o northeast monsoon o amihan. Apektado ng pag-ulan ang shearline. Yung pong shearline ay nakaapekto sa Bicol Region, Western Visayas at Quezon Province. Naapektuhan naman po ng pag-ulan na dulot ng easterlies ang Mindanao at iba pang bahagi ng Kabisayaan, habang epekto naman po ng northeast monsoon o amihan ang pag-ulan na dulot dito po sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon. Nagbabala naman ang Pag-asa ng malakas na bigwas ng hangin na maaaring makaapekto sa extreme northern Luzon na maaaring magpataas din po ng alon ng hanggang sa 4.5 meters. Ang iba pang bahagi po ng northern Luzon ay makararanas po ng moderate hanggang malakas na paghangin, habang ang iba pang bahagi po ng bansa ay magkakaroon naman ng light to moderate winds hanggang sa mga susunod na araw. Balitang Prompty. Oras po natin, alas 3:31 na po ng umaga. Puntahan naman natin ang balita mula dyan kay Jimmy Angay-Angay sa Eastern Visayas. Binatilyo nalunod daw po sa karagatan ng Macrohon, Southern Leyte. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Isang binatilyo na lunod sa bayan ng Macrohon, Southern Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Kai, 15 anyos, grade 8 student, residente ng Barangay Poblacion, Padre Burgos, Southern Leyte. Nangyari ang insidente sa karagatan ng Barangay Luwer, Villa Jacinta, Macrohon. Sa investigasyon ng PNP, posibleng naliligo ang biktima nang atakihin ng kanyang sakit na epilepsy dahil ng agarang pagkamatay. Tinanggap pa itong ligtas ng Bureau of Fire Protection Personnel, subalit kasaway ang palad ay hindi na ito nailigtas. Nabatid ang biktima ay nasa pangalaga ng social worker sa isang bahay ampunan sa naturang lalawigan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Jimmy. Standby lang, Jane. Nag-deploy naman ang Philippine Coast Guard ng isang aircraft sa baybayin ng Cagayan para itaboy ang isang Chinese research vessel na nagsisilbing base o base ng mga submersible vessel na
na namataan po sa layong 19 nautical miles. Ayon po sa Philippine Coast Guard, ilang beses na nagbigay po ng radio challenge ang piloto ng barkong CRV Tan Suo Erhao na hinihinalang nagsasagawa po ng marine research ng walang pahintulot. Ngunit sa kabila po ng napakaraming beses na radio challenge ay hindi tumugon ang naturang barko. Batay po sa report, ang naturang 87.25 meter deep sea research vessel ay nagmula pa sa Hainan, China at pumasok sa kanlurang bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone. Namataan nito, kalaunan patungo ng silangan na may layong mahigit sa 55 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Natukoy po ang barko gamit ang satellite-based dark vessel detection system ng Canada. Samantala, iginit po ng Chinese Embassy sa Maynila na normal lamang ang pagmamaniobra ng barko at may karapatan umano itong dumaan sa nasabing karagatan. Balitang Prompty. Samantala, iginiit naman po ng leader ng isang civic organization na hindi kayang burahin po ng mga kwento ng China ang karapatan po ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ayon po kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, hindi o kahit daw po balyutin ng salitang pangangalaga sa kalikasan, hindi daw po napapalitan ang malinaw na legal na katotohanan po na ang lugar ay nasa loob po ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas batay po sa arbitral ruling ng 2016. Niluligsa rin po niya ang pagtrato sa mga mangingisdang Pilipino ng mga mangingisda at ng barko ng China bilang illegal at iginit na matagal na silang nangingisda sa nasabing katubigan po sa West Philippine Sea. Dagdag po ni Goycha, kung ayon po sa ulat ng China ay maayos ang kalagayan po ng mga bahura, wala rin daw pong batayan ang wala daw pong batayan ang ginagawa po nito na pangangalaga daw po umano sa karagatan na ang nakakasakop naman ay ang Pilipinas. Mariin din po itinanggi na ang anumang pong pag-angkin sa Palawan na anyay walang batayan po ng kasaysayan at batas. Sa ilalim po ng Administrasyong Marcos, nananatiling tahimik ngunit matatag daw po ang paninindigan ng Pilipinas para ipaglaban ang West Philippine Sea. Balitang Prompty. Alas 3:36 po ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula sa Eastern Visayas. Puntahan naman natin ang Hinabangan Samar. Ranked 8 wanted person ng National Capital Region Police Office sa kasong sexual assault na aresto daw po sa Hinabangan Samar. Ibalita mo yan RH34 Jane Galit Bantayan. Naaresto ng Samar Police Provincial Office ang isang wanted person sa kasong sexual assault sa kinasang Joint Law Enforcement Operation. Naaresto ito sa barangay Binubukalan, Hinabangan, Samar. Ang akusado ay kinilala sa kanyang alias na si Lao Si, 40 anyos, isa itong magsasaka at residente ng Area H Gate 60, Barangay 275, Parula Compound, San Nicolas, Manila. Ngunit ayon sa report ng PNP ng Katbalogan ay native ito na residente ng Barangay Binubukalan, Hinabangan, Samar. Ayon sa Katbalogan PNP, ang nasabing wanted ay rank 8 regional level most wanted person ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Kasama sa mga humuli ang Hinabangan Police sa koordinasyon na rin ng Manila Police District, Dilpan Police Station, and Telwaran Section ng Western Samar Provincial Field Unit Criminal Investigation and Detection Group. May warrant to arrest na sabing akusado na naging dahilan ng kanyang pagkakahuli na ibinaba mula sa sala ni Judge Maria Paharias, Presiding Judge, Branch 6, Family Court, Manila, Pichado Augusto 15, 2025. 120,000 pesos naman ang inilagak na piyasa ng korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Matapos na ito ay aristuhin,
Ito ay binasahan na kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine at dinala ito sa pulisya, sa istasyon ng pulisya sa Catbalogan sa Hinabangan Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nakabalik na sa Pilipinas ang 30 higit 30 overseas Filipino workers mula Cambodia na pawang biktima ng illegal recruitment, human trafficking at operasyon ng mga scam hub. Ayon po sa Department of Migrant Workers, dumating po sa bansa noong December 31 ang mga OFW sakto sa pagsalubong po sa bagong taon. 2 sa 3 batch ng mga OFW ang dumaan sa Kuala Lumpur, Malaysia, habang ang ikatlong batch naman ay direktang nagmula sa Phnom Penh, Cambodia. Kaugnay po nito'y muli namang nagpaalala ang DMW sa publiko na maging mapagmatyag sa mga pananlilinlang na alok ng trabaho, lalo na sa mga nakikita at ipinapakalat sa social media upang maiwasan daw po na mabiktima ng illegal recruitment at human trafficking. Balitang Prompty. Nagbabala naman po ang Bureau of Immigration sa publiko laban sa isang bagong stock market scam na target daw po naman loko ng mga Pilipino. Ayon po sa BI, nalaman po ang modus mula sa mga Pilipinong nabiktima din ng human trafficking sa ibang bansa. Ito'y matapos na maimbestigahan ang mga umuwing mga biktima ng trafficking na dumating po sa NAIA Terminal 3 mula Cambodia. Kwento po ng mga biktima, inuutusan silang hikayatin ang kapwa Pilipino na mag-invest sa mga peking stock trading platform o investment accounts na mukhang lehitimo ngunit kontrolado pala ng mga sindikato. Ang mga tumatanggi po sa ganitong uri po ng trabaho ay hindi nakakamit ang tinakdang kota at umano'y sumasailalim sa pananakot at nakaranas po ng pang-aabuso at torture. Ayon po kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, sinasamantala po ng mga sindikatong ito ang tiwala at pangarap po ng mga Pilipino sa mas magandang kabuhayan. At idinadamay pa ho yung ating mga kapwa Pilipino na nandito sa Pilipinas. Paalala niya, walang lehitimong employer ang mag-uutos po namang scam ng kapwa Pilipino o mag-invest sa mga hindi opisyal na platform. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Davao, lalaki natagpo ang patay sa Bansalan, Davao del Sur, hinihinalang na kuryente. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio, Davao. Patay na matagpuan ng isang 50 anyos na libre sa isang makitid na daan sa Barangay Darpuay, Bansalan, Davao del Sur, umaga ng Disyembre 31, 2025. Ayon sa Bansalan Municipal Police Station, bandang alas 9:30 ng umaga, nang iulat ng barangay chairperson ang insidente matapos matagpuan ng isang residente ang walang buhay na katawan ng biktima sa Purok 6, Lower Mantalaki. Agad namang rumisponde ang mga pulis sa lugar. Kinilala ang biktima bilang si Danilo Santa Romana, may asawa at residente ng naturang barangay. Batay sa punang investigasyon, pinaniwala ang nakuryente ang biktima matapos masagi ng isang live o nakalaylay na kable ng kuryente habang nanalakad sa footrail na ginagamit lamang ng mga pedestrian. Nakitaan ng mga otoridad ng bakas ng paso sa palad ng biktima na tugma sa electrocution. Wala namang nakitang indikasyon ng pananakit o foul play sa kanyang katawan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Aabot naman sa 1.5 bilyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nadiskubre sa Malabon City noong bisperas ng bagong taon. Batay po sa report ng PNP-HPG, isang nakamotorsiklong lalaki na may angkas na kanila pong pinara dahil po wala pong suot na helmet. Ngunit sa halip na huminto, humarurot po ang rider at angkas nito dahilan upang habulin sila ng otoridad. Na-corner ang mga suspect sa loob ng isang cargo facility sa Mabolo Street kung saan nagtago po sila sa isa sa 18 40-footer container. Dito na po nadiskubre ang mga kahon-kahon na hindi rehistradong sigarilyo. Arestado na po ang 2 suspect habang iniimbestigahan pa ang bulto ng mga smuggled na sigarilyo. Balitang Prompty.
Nanawagan naman ang environmental group na Eco Waste Coalition sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno na gawing waste-free ang Traslasyon 2026 kasabay po ng pagdiriwang ng Zero Waste Month ngayong Enero. Ayon sa grupo, dapat ay magsilbi na inspirasyon ang pananampalataya ng mga deboto upang maging responsable sa pangangalaga sa kalikasan, lalo na sa malalaking pagtitipon tulad ng traslasyon. Sa isang statement, sinabi po ng Eco Waste Zero Waste campaigner Ochi Tolentino na taon-taon ay nagiiwan po ng napakaraming basura ang halos 6 na kilometrong ruta ng prosesyon na nagdulot po ng polusyon sa kapaligiran. Pinaalalahanan din po ng Eco Waste Coalition ng publiko na sumunod po sa tamang paghihiwalay at pagtatapon ng basura alinsunod po sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Balitang Prompty. Oras po natin, alas 3:43 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Promdi, tayo ho ay dadako na sa ating batian at talakayan. Balitang Prompty. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig. Kasalukuyang nakatutok dito sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi sa taong 2026. Nakakasama nyo pa rin po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Kumusta na po ang selebrasyon nyo ng bagong taon? Naging smooth ba ang unang araw sa taon na 2026, ang unang araw sa Enero? Kumusta na po ang lahat? Naway naging maayos, masaya, positibo ang pagsalubong po natin sa bagong taon. Ngayon po ay January 2 na, nasa ikalawang pahina na po tayo ng 2026. And sa private companies, may pasok na ngayon. Ang wala na lamang ay yung mga empleyado sa pampublikong opisina, tanggapan. Dahil sa January 5 ba, kung hindi ako nagkakamali, kasi ngayon ay Friday na. Walang pasok, di ba? Dineclare po ni PBBM na wala pong pasok. Teka lang, yung atin palang dito, kalendaryo, 2025 pa yun nandito. Dapat mapalitan na ito. Ayan, ngayon po ay Biyernes, January 2, bukas 3, at sa Linggo ay 4, at Lunes ay January 5. Di ba po idineklara po ng Pangulo na walang pasok today, tsaka noong 29 para sa mga empleyado po yung mga kawani po sa gobyerno. Para daw po magkaroon ng mas mahabang selebrasyon kapiling ang mga pamilya. So, ayan na ho. Yun lang po nasa private ang may pasok. O yung mga nasa pribado, mas maganda ho pumasok ngayon. Unang pasok sa taong 2026. Para naman buong taon, sabi nila, di ba, sa mga paniniwala, kapag ikaw ay naging productive sa unang araw ng Enero, magiging productive ka sa buong taon. Ganon daw po yun. Kasi nakasimulan mo sa motivation, nagkaroon ka ng motivation na pumasok ka, nasimulan mo ng positibo ang iyong araw, ang iyong taon. So sa mga susunod na araw, dapat ma-practice mo yun, mapanatili mo yun hanggang sa matapos ulit ang buong taong 2026. Virgilio Sakdalan, pagdating sa mga government offices ay sa January 5 pa ang pasok. Pero pagdating sa mga empleyado ho sa pribado, may pasok na ho kami. Kahit yung mga nasa administrative namin may pasok na, ha?
Sabi kasi niya January 5 pa ma'am. Pero ito para po sa ating lahat sabi nga natin dapat po pag bagong taon na bagong buhay din. So yung mga hindi magaganda o yung sa tingin natin naging hindi effective noong nakalipas na taon ay dapat ay palitan na. Di ba nga ho kahapon sinabi ko sa ating mga tips sa pagsalubong sa bagong taon ano ba yung mga dapat na gawin para maging successful sa buhay sa pagsisimula ng taon. Di ba sabi natin unang-una, decide what you really want. Alamin mo kung ano ba talaga yung gusto mong marating, ano yung gusto mong matupad, ano yung inyong goal. Tapos ang sunod dyan, take actions. Kailangan kumilos ka. Hindi pa pwedeng puro pangarap lang tayo. Pangatlo ho ay observe. Tingnan mo ang magiging resulta do sa iyong mga pagkilos sa ginawa mong strategy. Obserbahang mabuti kung naging effective. Kung hindi, proceed to number 4. Kung hindi naging effective, change your strategy quickly. Ganon din daw po ngayon. Paulit-ulit hanggang sa maabot mo kung ano ang dapat mong abutin, ang gusto mong abutin, at nais mong mangyari sa iyong buhay. Pero dapat para magawa ho yan, magkaroon din po tayo ng kumbaga ay bagong buhay doon sa mga pangit, doon sa mga negatibo na nangyari sa atin. Kaya ito kung naghahanap po tayo ng paraan kung paano nga ba haharapin ang bagong taon ng mas maganda ang pagsisimula, mas maganda ang proseso, para daw po mabilis na mapagtagumpayan ang ating mga gagawin. Ito po ang ilang tips na pwede daw po nating gawin Unang-una, sa number 1 po na pag-uusapan natin, stress. Bawasan po ang stress sa ating buhay sa 2026. Maghanap po ng mga gagawin kung saan ay kayo po'y masisiyahan, magagaanan sa inyong buhay, kahit na sa gitna po, nasa gitna pa tayo ng hustle o busy schedule, hanapin po yung mga bagay na yan, yung makakapagpasaya sa iyo, kumbaga magiging happy pill mo. Halimbawa po, yung pagbili ng libro, pagbabasa. So, kung kayo ho ay mahilig sa libro, kung kayo ay mahilig sa music, kung kayo ho ay mahilig mag-exercise. Ayan, makakatulong po yan pang paiwas sa stress. Kung ano man ho ang makakapagpatanggal ng inyong stress, go ahead. Manood ng movie para makawala yung stress ninyo. Kung ang pagpupuyat nakaka-stress sa inyo pagising sa umaga, yung puyat, yung kulang sa tulog, di matulog ho kayo ng maaga. Bigyan ho ng ang inyo pong sarili ng oras sa ngayon. Ito naman ay para sa inyo, pag maganda ang simula, para po maganda ang simula, bigyan nyo po ng panahon ng inyong sarili na intindihin kung ano ba ang gusto nyo, kung ano ba ang nais nyong makamit, at kung ano ang sa tingin nyo'y makagiginhawa ng inyong pakiramdam. Ibigay ang hilig. Huwag lang yung sa pagpasok sa trabaho Kailangan masipag tayo. Masipag tayo sa pagpasok sa trabaho sa 2026. Alam ko minsan nai-stress kayo. Lunes na naman. Papasok na naman. Tapos na ang holiday. Papasok na naman. Wag lang ho yun. Lagi po nating iisipin din do sa ating mga gagawin. Kahit na tayo magbabawas ng stress, kahit po tayo ay pipili ng ating mga bagay na gagawin na tayo ay masisiyahan, lagi din pong iisipin kung ano magiging resulta niyan. Pumili po ng mga bagay na makakapagpaalis po ng inyong stress nang hindi po kayo makakasagasan ng iba o kaya naman po hindi magre-resulta para sa another na problema o stress sa mga susunod na araw para sa inyo. Pagdating naman po sa inyong mga social media, lalo na po sa inyong profile, sa pagsisimula daw po ng taon, kahilig daw po ng mga Pilipino na magbago din po ng kanilang mga profile picture. Pero daw po hindi lang po dapat profile ng Facebook ang inyong binabago. O kahit daw po yung mga anong account sa inyong social media, hindi lang daw po yung inyong profile ang dapat binabago.
Pati na rin po paglilinis ng inyong mga social media accounts gawin. Kung may mga kaibigan, colleague kayo na hindi nyo naman talaga ka-close, hindi nyo naman talaga nakakausap, wala hong masama kung yan ay 10 taon na nyo na nakausap at hindi naman talaga kayo, kumbaga hindi nyo naman nakakadaupang palad talaga at wala namang purpose kung bakit siya may connection sa inyo, pwede nyo na pong i-delete ang inyong friends list. Linisin po yung inyong friends list. Pati na ho yung mga nasa bagong relasyon, halimbawa yung mga galing sa heartbreak. Kahit daw po yung mga old pictures na kasama nyo po yung inyong mga ex-wife, ex-husband, ex-girlfriend, ex-boyfriend, i-drag na po sa trash bin. Ito po yung magandang paraan para din po kayo ay makapag-move on at makapagsimula ng bagong buhay na wala na siya sa inyong listahan. Siyempre, sunod, i-update ang mga dapat na i-update. Unang-una, ang inyo pong mga folder sa computer, lalo na po sa mga nagtatrabaho, at saka sa mga estudyante. Ganon din po yung inyo pong mga desktop. Titingnan nyo ho, ano ba yung pwede nang i-delete dito para maging malinis, mas clear, mas magaan ang aking computer para sa pagtatrabaho ko ngayon 2026. Sa cellphone din ho, kung wala naman ho kayong masyado importanteng mga kailangang itabi o itago, maganda mag-delete na ho kayo. Yung mga cellphone number na, teka lang, sino ba ito? Bakit ba nakasave sa number ko ito? Sa cellphone ko ito? At hindi nyo talaga, ilang beses nyo nang tiningnan, ilang beses nyo nang na-encounter sa cellphone nyo, pero hindi nyo matandaan sino ba yan, at hindi rin kayo sigurado kung kakilala nyo ba yan, pwede nyo na rin pong i-delete. I-clear po, linisin po ang inyong mga cellphone. Para daw po mas madaling mahanap, ma-access naman yung mga dapat nasa inyong contact list. I-delete na rin ho yung mga application na hindi nyo naman na ginagamit. Pampagaan po ng memory ng inyong cellphone. I-delete po yung mga application na hindi nyo na kailangan o pampadagdag lang sa bigat ng inyong cellphone. Makatutulong daw po ito para daw po nang sa gayon ay ayun nga, gumaan po yung inyong memory o yung memory ng inyong cellphone, yung mga, at malinis din daw po kapag po kayo ay tumitingin sa inyong cellphone, alam nyo agad kung saan kayo pupunta pagka kayo ay may kailangan. Tanggalin yung hindi na kailangan. Yung iba sa atin nag-upload, nag-i-install ng mga games kung minsan. Tanggalin nyo na kung hindi nyo na rin at napagsawaan nyo na rin, hindi nyo na rin ginagamit. And connection, planuhin daw po ng mabuti kung sino ba sa mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya ang dapat po ay na makipagkamustahan po kayo, lalo na sa social media kung hindi nyo na po napupuntahan. At syempre, maglaan po ng oras sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong asawa, anak, kaibigan, para sa mas maraming time na makipagbanding po kasama sila. And sa mga activities po ngayon 2026, katulad po ng pag-exercise, pagta-travel, o yung sports. So, halimbawa, gusto nyo sumabak sa sports. Magkaroon po kayo ngayon ng desisyon, ano ba yung mga gagawin nyo at maging committed po kayo sa mga plano nyo pong activities. Huwag yung panay drawing lang. Kailangan maisakatuparan po yan. Anyway, good morning po. Yan po yung ating ilan sa mga tips ngayong taon na pantulong sa iyo. Good morning muna kay Lawalio Team mula sa Zamboanga del Norte. Kay Destroyer, good morning. At ganoon din po kay Noel Sikata, Happy New Year mula sa Canada. Ganon din po kay Virgilio Sakdalan, sabi niya, para bang hindi uso sa'yo ang stress, lagi kang fresh eh. Ay naku, lahat tayo nakakaranas ng stress, Virgilio. Nasa kanya-kanyang pagdadala lamang yan.
Ako naman po, ma'am, John Galido, sabi niya, kapag po nanonood ako sa iyo, nawawala ang stress ko. Talaga ba? Ako ba ang iyong stress reliever? Arnold Reyes, very good, kababayan. That's the spirit of goodwill. Ano kaya yung sinasabi niya? Ayan, lagi daw kasi siya nagpapa-thank you. Yun, totoo po yan. Maganda po yung lagi nagpapa-thank you, lalo na sa poong may kapal, ha? Sa lahat ng mga nangyayari sa atin, lagi tayong magpapasalamat, ano? Good morning din and Happy New Year ang ating pagbati. Ma'am Becky Tisuka, mukhang hindi ko kayo na message, pero good morning and Happy New Year sa'yo. Kay Tita Lori Kabuhat, sa Family Santos, kay Ninang Rita, kay Ninong Edimer, kay Gie, kay Gilier, kay Joanna, dyan sa US. Good morning sa inyong lahat, ang aking mga tiyuhin at sa aking mga pinsan. Alex Sintos, mabuting umaga po, Miss Kisses. Henry Escalante Dolahan, isang magandang umaga din po sa inyo. Kay MM Ginto, Tiripse, Happy New Year din. Benji Shonko, mula sa Sampaloc, Maynila, good morning. Kay Sir Boy Francisco, ng Spare and Strike. Uy, good morning, sir. Lagi rin pala siya nakikinig pa rin hanggang sa ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Tatay Boy, good morning, ha? Celso Oreglado Cosico, isang magandang umaga and happy birthday po sa Mr. ko. Yan. Ngayon ba ang birthday niya, Miss Becky? Si Hiroyuki Tezuka, tama ba? Happy birthday sa inyo. Happy birthday and ganun din po kay Randy Martin. Belated happy birthday din po sa aking Mrs. kay Cheryl Martin, sabi naman ni Randy Martin. Nelson Malinaw, good morning. Kay Reynaldo Rodriguez, upang mawala po ang stress, magtanim po at wag na pong mag-isip ng tanim-tanim lang po. O yun, depende nga po sa inyo kung ano po yung makakapagpawala o yung stress reliever nyo, yun po ang inyong gawin. Lalo na kung maganda naman ang maidudulot po. Halimbawa, pagbabasa ng libro, di lalo kang nakadagdag po sa inyong knowledge, naka-entertain sa inyo, nakadagdag sa mga dapat nyong malaman. Kung pagtatanim naman, o di maganda para sa kalikasan, naka-entertain din ho sa inyo. May mga ganyan eh. Dito po sa Molino, Bacoor, may ulan dito. Kaya lalo pong lumamig ang panahon. Ingat po kayo, ha? And ganun din po, pagbati muna. Reynaldo Rodriguez, sabi ni Lolo Ray, noong kabataan ko, always pong nakikinig sa Gabi ng Lagim at Ketcha Deli. Stress reliever mo rin ba yan, Lolo Ray? Good morning kay Lily Rovivar. Higit sa lahat po ay mag-ipon para may dudukutin. Tama yan. Sa panahon ng pangangailangan, budgeting po dapat din na gawin. Ayan. Sa mga susunod na araw, yan naman ulit ang ating pag-uusapan. Señorico Elgarico, good morning. Celso Oreglado Cosico, isang magandang umaga. Tessie Pindon, Cherokee, Benji Shonko, Vernilio Sanyosa, Owen Baxtarun. At sa lahat po ng mga hindi ko nabati nako, bawi ako ha sa Lunes. Pero in the meantime, tayo po'y magpaalam na maraming salamat po sa inyong lahat na sumama sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Hubson. At susunod na ang Magandang Umaga Pilipinas. Oras po natin, eksakto en punto, 4:00 na ng umaga. Good morning and happy weekend. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang